Alright, so dito kayo. At sino kasama nyo dito? Wala po, Will. 7 years na ako dito, Kuya Will, pero isang beses pa lang ako nakauwi, Kuya Will. Kamusta ang buhay nyo dito? Okay naman, Kuya Will. Mahirap na masaya. Mahirap dahil malayo sa aking mga anak. Malayo sa aking mga anak. Tiniis ko yun para sa kanilang kinabukasan. Masaya dahil sa 8 kong anak, may nakapagtapos na ako ng 3 kolehiyo. Yung isa ngayon ay graduating ng electrical engineer. I'm proud to you, Julius. Pagbutiin mo, anak, ang iyong pag-aaral. Para sa iyo to, anak. Nanay, nabati yung mga anak mo? Sige, Nay. Panoodin mo, may babati sa'yo. Nung umalis po ako sa grade 6 po ako. Tinapos niya lang po yung graduation ko ng grade 6. Pagka-graduate ko po, pumunta na po siya ibang bansa. Tapos po, nung bumalik na po ay graduate na po ako ng college. Sa tingin ko po kaya po siya nag-abroad para rin po sa amin. Para po maibigay lahat ng gusto namin, lahat ng hinihindi namin, para po din po mapagtapos kami ng pag-aaral. Sobrang laki po ng pinagbago po ng buhay po namin, lalo na ng mga kapatid ko po. Talaga po yung paghihirap po na mama, pauli-uli po siya, dahil wala po talaga kami. Kung kanina po siya lumapit, kasi laki po na nagastos po sa papa. Pagpapa-opera po. Samantala po ngayon, dalawa na po yung nakatapos mo ng college. Nawala si mama. Tapos yung isa po naming engineering po, matatapos na rin po ngayon. Dahil po sa mama. Magkakaroon na po kami na engineer. Dahil po sa pagsasakripisyo ng mama. Malapit na akong magtapos sa aking pag-aaral, nagre-review na ako ngayon, konting-konting na lang. Sa April, magbo-board exam na ako. Ako yung buhay na patunay sa paghihirap mo dyan sa abroad. Ako yung magsisilbing trophy mo. Yun lang. Mahal na mahal kita. Salamat sa lahat-lahat. Salamat, Ma. I love you. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Pati ko kung bakit ginagawa mo ito. Kahit bata pa ako, kaya kong tahatin ang mali kong landas na tawirin. Tinitis ko ang lungkot at pangungulila at panguhaw sa pagmamahal mo, ina. Huwag kang mag-alala, gagawin ko'y tama bilang kapalit sa pagmamahal mo, ina. Nanay Levy, ano po ang gusto nyo sabihin? Sa mga anak nyo, ayan, binati kayo. Ayan po. Salamat, anak. Dahil sa paghihirap ko dito sa abroad, kahit naghihirap ako, alam ko pinagbubuti ninyo ang pag-aaral ninyo. Dahil nakikita yung paghihirap ko. Nung nariyan pa ako, talaga namang walang araw, walang gabi para lang maibigay ko sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Alam nyo yan, anak ko. Pero sa aking bunso, ang pinakamasakit sa akin kaya nagpilit na akong umuwi. Nung huling escape ko, nung 5 years na ako dito, hindi daw niya ako mahal ni Mika kasi hindi ko daw siya inaalagaan. Pero nakatatak sa puso ko yun. Kaya nagpilit akong umuwi noong March na yun. Kasi gagraduate din yung dalawa ko. Isang high school, isang college. Tapos ikakasal naman yung panganay ko. So, nagpilit na akong umuwi noon. Mika, anak, mahal na mahal kita, anak, kahit hindi kita analagaan. Alam, nararamdaman ko, pero masakit sa akin yun, anak, mahal na mahal kita para sa iyo to, anak, para mabili ko ang mga gusto mo, sapatos, damit, at makatikim ko ng pagkain. Kaya nagpilit akong
mag-abroad. Mahal na mahal kita, Mika. Pagbutihin mo, Mika, ang pag-aaral mo. Ikaw ang aking bunso. Ikaw ang aking mahal na mahal. Pawalo kong anak yan. Kaya mahal na mahal ko yan. Hindi ko siya talaga naalagaan. Palapakan po natin si Nanay Levy, ha? Mga 8 anak nyo. Ngayon, ang mister nyo, ano ginagawa? Asawa nyo? Tricycle driver. Sige, at may mensahe ba kayo sa asawa nyo? Pasensya ka na kung minsan nagkukulang talaga ako sa'yo kasi sobrang pagod na ako. Hindi ako nakakapag-Skype. Siyempre, pagod na ako. 11 hours ako nagtatrabaho dito sa salon. Minsan nga, pagka wala kaming day off, pag kailangan sa salon, kailangan yung trabaho yun eh. Tsaka sa mga anak natin, ikaw nang bahala. Alam kong iginagabayan mo siya kahit wala ako. Ikaw ang tumayong ama at ina dyan. Pasensya ka na sa akin minsan. Talagang natural yung minsan na isip ko talaga puro para sa kinabukasan ng ating mga anak. Okay.